So ayan, kinalas ko na yung barrel para masilip ko tuloy kung kislap lahat. Grabe, kumikinang. Kaya kung makikita nyo, kumikinang yung loob. Yan, hindi ko lang ayan. Diba? Kumikinang yung loob niya. And then yung tank niya, ito. Magaan naman. Ito, kung i-compare mo sa barrel. Ayan o. So ito yung nakalitaw niya, halos kasing haba na ng barrel. Haba. Kasi kailangan ko po ng mas mahabang tank talaga para para hindi ko problema yung hangin. 700cc po yan. So ito na lang natira. Ayan, unahin ko to para ma-check yung O-ring kung okay ba siya. So ayan siya, maiksi lang siya, wala na siyang arte-arte, no. Basa naman ang langis, so okay naman dito pagdating sa part na to. Okay siya. Then ito ay nagupit-gupit ko to noon pero maganda po yung niyan, anodize siya, no. Anodize itong loob nito, kaya lang na nilagyan ko ng sticker kasi sinalang ko sa machine, kaya ganyan sa pag-align. Ayan, nagkaroon nga siya ng gulo sa pag-align niyan, pagsisentro, kaya karoon ng tama. Hindi ko na tinanggal tong cover. So ngayon dito ko titingnan, kasi dito dati to nakakaroon ng singaw. So i-check ko yung O-ring niya. So masyadong lubog to ngayon, kasi inayos ko yan, kaya nga po nagkaroon ng bawas dito. Ayan, kung makikita nyo may parting. Ayan. So dito, ito yung parte ng O-ring. Medyo masikip, no? Mas maganda siguro gumagalaw yung O-ring. Nagmo-move siya ng konti. So papalitan natin to ng mas maliit na O-ring. Ayan, paputol-putol, no? Yung video natin. So papakita ko sa inyo mamaya pagka binubuo na ulit. So ayan, kinakabit ka. So nag-decide ako na ang dami kong pinamili ang O-ring ito. So ang dami kong pinamili na O-ring para sa kanya. Ito po yung nasira o lumapad. Pangit talaga yun. So nag-decide ako na medyo manipis na O-ring lang, yung maliit lang yung bilog. Ayan, kasi malaki po yung kanyang malaki yung loob. So dapat ipagawa siya ng special na ganito. Sa susunod gagawan ko siya ng saktong-sakto, kasi sa akin to dapat tinatago ko ng may hangin. Dapat pag kunin ko may hangin talaga, hindi kagaya ngayon gagamitin ko siya bukas tapos walang hangin. So ayun, nilagyan ko na rin ng teflon lang doon sa baba, kasi yun nga, mas malaking pag naayos ko yan, nagawa ko ng bagong ganito. Ito po kasi nakasukat siya sa mga Taiwan reg, kaya ganon, mas maliit yung kanyang dulo yun So kaya dito may nagagamit ko sa isang tapos pag mahina yung O-ring, kagaya nito, lumapad siya, hindi niya kayang i-maintain. Ayan, medyo malaki yung sobra Yan, so tapos lalagay ko na to dito. Okay naman siya, itong O-ring dito okay naman. So walang problema dyan. Dito lang siya nagkakaproblema sa mismong kasi yun yung napansin, ngayon ko lang napansin yon na ganun pala, since sa sobrang busy ko kasi nung ginawa ko to, nung in-upgrade ko to, wala, hindi ko napansin yon. Yan, tapos ibabalik natin. Adjustable kasi ito so sagad na siya, kailangan ito sagad tapos babalik natin siya ng konting ganon. So yan yung so mas maganda rito siguro kung meron tayong malaki na yung niya ito malaki yung nabawas ko dati para talaga na-adjust ko ng maayos. So dito
mas maganda kung maglagay na lang tayo ng mga o-rings para ano ka, para may stopper sa paggalaw, no? So nandito yung ating ano, ibang o-rings. Palitan natin ito. Yan, palitan natin ang patungan. Ayun, yun. Kaya lang nagbago yung position. Medyo lumuko. Yan. So dito kukuha, marami rito matataba. Kasi tayo naman di tayo gumagamit ng matatabang o-ring na. Maliban lang dito sa mga ganito, sa mga tawag dito, yung para sa adjustment. Yan, kagaya dito, gagawin ko lang tong spacer. Yan, ganun din yung ano, yan, tamang-tama yung mga pinapadala ko na ito. Yan po ay nilalagyan ng spacer para yan, para medyo may higpit siya doon sa parting yan. Tapos dito, ayan, nararamdamin nyo lang kapag kailangan yung o-ring, nararamdaman nyo na ito na buo na. Ayan, kaya lang hindi natin nailagay ito. Ayan, hindi ko to nailagay kasi pag inilagay ko pala to hindi mapipiit. Kailangan dito is i-adapt siya sa offset na lang. Tapos ito, ayan, medyo gumagalaw pag ano. Ayan, sa bigat niya rin. Ayan, medyo kailangan i-align. Sabi ko naman sa inyo, adjustable to. Kaya, ayun, ang problema, hindi ko siya mas maganda rito kung may pangkapit na eh. Ayan, okay naman. Yun nga lang, kailangan ko rin ng spacer para dito mapatibay yung tangke. Ayaw ko ng palawit-lawit eh. So, gumagawa na tayo ng pang spacer. So, ayun, hanggang dito na lang. At ayun, buo na at gagamitin ko bukas. Pakita ko sa inyo pag may scope na kung ano itsura na ito.